Paano nga ba gaganda ang buhok ni Madam kung lagi niyang ginagawa ang patong-patong na kulay, lalong-lalo na sa ibabaw dahil marami siyang puti, hindi maiiwasan ang mag-DIY ng kulay, lalong-lalo na kapag nakikita mo agad yung puti doon sa tuktok ng kanyang buhok. Paano nga naman hindi magkakaganito ang buhok niya? Tingnan niyo mabuti, kapag sinusuklay siya, kumukulubot yung buhok. Ayan. Ayan ay natapos na namin lagyan ng gamot na number 1. So talagang sobrang pag-iingat yung ginawa ko dyan dahil yung buhok niya ay talagang damage, matigas at napakarupok, manipis ang hibla at kalat-kalat po ang kulay, lalong-lalo na po doon sa tuktok. Patong-patong ang kulay dahil kapag may nakita siyang konting puti ay kinukulayan niya na ito agad. At bukod pa doon ay nagpa-plancha siya ng buhok kahit damage na yung kanyang buhok at napakanipis ng hibla at marupok na ang kanyang buhok. So kung makikita nyo dito sa bandang baba, ayan talagang sobrang damage. Nung una namin siyang ginawa, talagang mas masahol pa dyan yung buhok niya. Bukod sa kulot na kulot ay sobrang rupok at napakatigas po ng kanyang buhok dati. So ang gagawin natin sa kanya, ire-reband, kukulayan at lalagyan ng treatment. So ang una natin gagawin sa kanya ay kukulayan. Kukulayan po natin yung mga puti, ipapantay po natin doon sa pinaka dark, doon sa kalagitnaan ng dark to light color ng kanyang buhok para mag-complement siya. Kung bakit dark, katamtaman lang yung kulay na ikukulay ko sa kanya ay dahil nagkukulay po siya ng itim, hindi na po siya tatablan masyado ng kulay. So ito na po yung kinukulayan na natin yung kanyang rooting. Kung makikita nyo sa ilalim, since nagdi-DIY siya, hindi niya masyadong naaabot, hindi naaayos yung kalat nung kulay. Kaya kung makikita nyo sa ilalim, mahaba-haba yung pinahira natin dyan kumpara doon sa pinakaibabaw na lagi niyang nakukulayan ng patong-patong. So ito na po yung pagkabalnaw natin, nakulayan na po natin yan and then lalagyan na po natin siya ng gamot. So ito po yung ginamit namin gamot, tapos nilagyan po natin siya ng conditioner, yung gamot mismo. Tapos, bukod pa doon, bago natin lagyan ng conditioner yung gamot, nilagyan din po natin siya ng tubig. So, yung application dito, dahil napakadaling maluto ng buhok ni Madam, kailangan talaga ng sobrang ingat. Kung mapapansin nyo, dito sa pinakaibaba, hindi po yan nilagyan ng gamot. Nilagyan po natin yan ng protection. At pagkatapos maluto, yung una nating pinahiran, tsaka po natin ibababa yung gamot ng dahan-dahan. So itong buhok ni Ma'am, kapag sinuklay mo siya, talagang kumukulubot siya agad. Kaya nilagyan natin siya ng protection at kapag ibababa yung gamot, ay talagang kailangan ay dahan-dahan yung pagsuklay dahil kapag nagkamali ay masusunog yung kanyang buhok. Kung makikita nyo, ayan, nung sinusuklay na siya, kumukulubot talaga yung buhok niya, which is hindi talaga maiiwasan dahil ganyan na po talaga yung buhok niya dati. So kailangan dito sa pagpaplansya ay napaka-mild lang ng init at malamig lang po ang buga ng blower na ginamit namin para matuyo siya dahil kapag mainit ang buga ng blower ay mas lalo madadamage yung kanyang buhok at magbubulbul ito. So ito na yung pinaka huli, ito, tapos na siya. Kung makikita nyo yung pagkakaiba, yung difference talaga. Kung makikita nyo yan, flat na siya, tapos pag sinusuklay, wala na siyang sabit. So, malambot na siya. Kumbaga, nakaka-recover na yung buhok ni Madam. So, ang kailangan na lang ni Madam ay mag-aftercare siya ng conditioner po talaga. At hindi dapat papalya yung paglalagay ng conditioner.